Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So ngayon, titingnan natin kaninong energy ng love reading ang makukuha natin. Collective love reading. Guys, paalala lang po ha, hindi po lahat makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't, okay? Salamat nga po pala sa mga sumusuporta sa aking channel. Don't forget to hit like and subscribe, okay? Ito naman mas. Temptations. O, meron dito may mga natitempt. Siguro may mga kalandian kayo or yung may kalandian yung person nyo, ganyan. And party, ganon. Meron ditong hook-ups, one night stand. Ito yung energy nyo. Ito, soulmate. And feeling nyo soulmate to or may kadil kayo na feeling nyo soulmate nyo na or siya talaga yung soulmate nyo. Meron ditong playful energy. Yung grabe yung intimate ninyo. Intimacy nyo together. Ayan. Para sa, baka may mga kadil kayong Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Baka masisipag to. Ayan. Take the crown. Tingnan natin energy. Ano bang ganap sa mga nanonood? Overall energy. Jackpot, unexpected windfall, right place, right time, and big blessings ahead. So, sinasabi dito sa mga nag-aantay ng ano ba to? Blessings. Ayan, paparating ang big blessing sa inyo and baka itong ikaw feeling mo jackpot ka sa person mo or ito yung person mo na jackpot sa'yo. And kung nadadown kayo ngayon, huwag kayo mag-alala, may blessing na paparating. And ayan, darating yan in the right time and in the right place. Okay, tingnan natin. Love reading ng collective. Kanino kaya energy makukuha natin? Love reading ng collective. O, sa nakikita ko naman dito, strong yung foundation nyo ng person mo. Mahal nyo isa't isa. And, ayan, so, baka may kadil kayong, may mga anak ba kayo? Or mas bata sa'yo to. And, meron dito na pregnancy. And, meron akong nakikita na, siguro, may tinago sa inyo yung person mo, panloloko, betrayal, ganyan. And baka may tinatago sa yung person mo na bata, tungkol sa bata, ganyan. Pero nakikita ko, mahal nyo na may isa't isa eh. Pero ba't ganon? Mahal nyo isa't isa pero naloko ka. Or siya yung niloko mo. Ayan no. And sa nakikita ko, dadating sa point or ngayon, biglang nagdadalawang isip ka na o yung person mo. Ganon. Okay? Sinan pa natin. Yan. So, wala kayo masyadong pag-uusap. Meron dito na-involve kayo sa chismis. And, hindi kayo masyadong usap person mo. And, meron ako nakikita itong pagsiselos, inggit, ganyan. Baka nagsiselos to. Nagiging isip bata yung person mo. Nagiging seloso. And, may nasa-sense ako na pag-iwas din. Kasi nga, na-feel na niloko siya, na-betray. Ayan no. Meron dito nag-overthink, nagkasakit, ganyan, or feeling nyo kinukulam kayo or yung person mo. Yung person mo, mabait naman siya actually, at ikaw itong mabait. And sa nakita ko, nagiging better siya, ini-improve niya yung sarili niya para sa'yo. Ayun, may mga involved talagang bata. Or baka ikaw to, buntis ka, ganyan. And sa nakita ko, maraming nagkakagusto sa'yo, maraming admirers. And ayaw masyadong makipag-usap ngayon. Parang tamad na tamad ka, ganyan. And parang nagiging isip bata, ganon. Nagiging isip bata. Yan natin. Energy ng love reading. Lift off. Fast action, progression forward, the wait is over. So, sinasabi dito, kung
anong tawag dito, may gusto mong kausapin yung person mo, or may gusto kang gawin sa person mo, kung gusto nyo gawin, kailangan gumawa ka na. And huwag ka na antay na antay, siguro nag-antay ka ng pag-uusap, ganyan, baka ngayon nga ayaw mo masyadong makipag-usap, so dapat kausapin mo na yung person mo. Tingnan natin, ano ba ang blockages ng connection? Okay, nothing hotter than saying no. So sinasabi dito, kulang kayo ng boundaries, wala kayong boundaries, and siguro nag-overlimit yung ng person mo. Siguro ikaw naging maluwag ka, ganyan, yan, wala kang boundaries, lahat binibigay mo sa kanya, and walang limit na nangyari. Hindi mo ino-honor yung sarili mo, hindi mo pinapahalagan, which is importante yun sa relasyon, sa connection. Dapat ganun, kahit may jowa kayo, kailangan may respeto at limits. Ay, ano ba yung nahulog? Yan pa natin. Commitment is the line drawn of the future painted with trust. So sinasabi dito, siguro kailangan sa relasyon, kailangan yung maging commitment, hindi yun basta-basta nagde-date kayo, ganyan, in a relationship kayo, kailangan committed kayo sa isa't isa, and kailangan may tiwala kayo. Siguro ito yung kailangan ng person nyo, at yun yung mo sa kanya, ipaintindi, ganun. At yun yung kailangan, kakulangan sa person mo, yung pagiging commitment. Kasi it doesn't mean na in a relationship kayo, ganun na lang yun na lang yun. May mga responsibilidad kayo at yung person mo. Tignan natin, ano bang nafe-feel sa'yo ng person mo? Ano bang nafe-feel sa'yo ng person mo? Ano bang nafe-feel sa'yo ng person mo? Okay, sa nakikita ko dito, itong person, actually gusto niyang lumayo. Gusto niyang mag-relocate. May nakikita ko baka mag-abroad to, or may lilipatan, or nakikita ka niya nag-move on. Pero sa nakikita niya, ikaw, strong personality ka, tinatatagan mo yung sarili mo, at nakikita niya na kahit anong pagiging down mo, ganyan, matatag kang tao ka. And sa nakikita niya, ikaw, kaya mong gawin lahat, kaya mong lagpasan. Ito yung nafe-feel niya sa'yo. And sa nakikita ko, may pagmamahal, may attraction. And nakikita ka naman niya asama na gusto niyang, may pamilya siguro kayo, may dalawa kayong anak, or in the future magkakaroon kayo ng ganito, nai-imagine niya na ganun kayo. And sa nakikita ko, parang naano sa sayo na hindi ka pa healed, siguro na trauma ka from the past, or nasaktan ka talaga niya, and gusto niya na maging okay ka, gusto ka rin naman niyang tulungan. Ayan, pero kasi nakikita ko dito, nafe-feel niya na pagod ka na, and may ending siguro nangyari sa inyo, and sa nakikita ko, alam mo yun, parang nawawala ka sa sarili, at yun yung nasa-sense niya sa'yo. Ayan, so meron dito na nakikita niya kasi din na may problema ka sa finances, sa pera, and kailangan mong balansehin yun. And yun nga, siguro gusto mo lumayo, nakikita niya gusto mo lumayo, pero kulang ka sa finances. And sa nakikita ko dito, gusto nga niya ikaw kausapin, pero yun nga, hindi ka masyadong nagsasalita, ayaw makipag-usap, parang dinadedma mo siya. Ayan o. Siguro may naayos kayong papeles, documents, and may kailangan pagdesisyonan tong person mo at ikaw. And sa nakikita ko, na alam naman niya maraming nagkakagusto sa'yo, maraming nagagandahan sa'yo, maraming na-attract. And sa nakikita ko, gusto niya maging masaya ka. Ayan. And actually, nag-overthink tong taong to. Nai-stress, hindi siya makatulog, kakaisip sa'yo. Kung sa tingin mo ikaw lang, siya rin. Nakikita ko naman may pagmamahal. Natukso lang tong taong to. Ang dami kasing tukso sa paligid nito. Ayan, so, nasa sa'yo yan kung papatawarin mo. 'Di ba? May mga ganun talaga eh. Yung iba
may mga kilala ako na yung mga hindi mo akalain mag-cheat, yung pa yung nag-cheat. Tingnan natin. Ano ba ang nafe-feel mo sa person mo? Anong nafe-feel mo sa person mo? Okay, so ayan. Nagmamatigas ka, ayaw mo talaga siyang kausapin. Pinuputol mo yung communication, ayaw mo makipag-communicate. At gusto mong maging mapag-isa, gusto mo lang mag-enjoy, dinededma-dedma mo siya. Gusto mo naman, kakausapin mo naman siya, pero hindi sa ngayon. Ayun no, may gusto ka sabihin sa kanya, pero hindi pa sa ngayon, dinededma-dedma mo tong taong to. And nakita ko, siguro yung iba dito kasala, may commitment kayo. And may in-offer ka sa kanya na parang dinedma niya. Pero may nakita ko sa yung swerte yung paparating when it comes to your career. Ano pa lang to? Ikaw, kasi parang nagsimula kayo from the scratch. And pinag-iisipan mo yung offer niya sa'yo, kung dapat mo bang patusin. Pag-aaralan mo to. Kasi ano pa lang to from zero. Ayan no. Gusto mo naman makipag-usap sa kanya. Gusto mong magkita kayo, mag-travel. Pero, nakikita ko dito, pinag-aaralan mo pa siya. Alam mo yun? Ayan no, parang sumabog ka, may biglang nangyari. And, parang naguluhan yung nararamdaman mo sa taong to. Ayan. So, ikaw, nag-aantay ka lang ng tamang panahon, tamang, ano ba to? Tamang lugar, kung dapat mo sabihin. Pero kahit hindi mo sabihin, at the back of your mind, sa puso mo, you're still hoping for this connection. Pero sa nakikita ko, gusto mo lang mapag-isa muna, at gusto mong maging okay ka, maging stable ka, yung maging confident, yung maging composed, yung ipapakita mo sa kanya na mali yung ginawa niya. Ayan no, nakikita ko, meron ditong offer sa'yo pagdating sa trabaho. Actually, gusto mo i-work out yung relationship nyo. Pero mas pinag-iisipan mo to, mas focus ka sa finances, sa career mo, and mas matalino ka sa person mo. Though iniisip-isip mo siya, pero sa isip mo, mag-cheat pa rin siya sa'yo, and may tinatago siya sa'yo, and sa nakikita ko, iniisip-isip mo tong taong to. Pinag-iisipan mo yung offer niya, kasi ano pa lang to parang hindi ka pa decidido, hindi ka secured, and gusto mo ng new beginning. Gusto mo magsimula kayo, or ikaw to magsimula na on your own. Actually, parehas kayo na energy, mahal nyo naman isa't isa, mabait ka, and namimiss ka nitong taong to. Pero nagdadalawang isip siya, or ikaw itong nagdadalawang isip, magpo-focus ka sa stability. Sobrang namimiss ka nitong person mo. And tinitignan niya yung pictures nyo, yung conversation nyo. Alam mo yung gusto kanyang suyuin. Papaamuhin ka nito. Ganyan. Tingnan natin. Saan ba papunta tong connection na to? Anong outcome ng connection ng person mo? Knight of Swords. So, sa tingin ko, gagawa to na action. Alam mo, magiging aggressive siya. And, hahabulin ka niya, ganun. Pero mag-iisip muna to, kung tama ba yung gagawin niya. Matalino tong person mo din pero mas matalino ka. Anong outcome? So, sa nakikita ko dito, may pag-aaway kayo, may maguguluhan, and ang dami kasing opinion ang daming nakasurround sa inyo, kaibigan mo, pamilya niya,
pamilya mo, kaibigan niya, kaibigan mo, ganun, ang daming opinions, kaya mas maganda yung private lang ang buhay, 'di ba? Kasi maguguluhan kayo eh. May mga arguments na mangyayari. Ano ba natin? The star. So, ayan. Person nakita ko, hoping isa sa inyo. Parang hoping na magkaayos kayo. And, parang second chance, ganun. And, nagwi-wish ka siguro, nagdadasal ka, ano ba dapat mong gawin? Kasi naguguluhan na din yung nararamdaman mo. Naguguluhan ka na sa nararamdaman mo. Nagtatalo yung puso at isip mo, ganun. See? So, mas maging matalino ka this time, magiging matalino ka, pag-iisipan mo to na mabuti. Hindi mo gagamitin ang puso mo, nakikita ko. Mas gagamitin mo yung isip mo, which is good, which is tama yan. Ay. Ganun pa natin. Ganun naman talaga dapat, kailangan meron tayong boundaries. Ace of Swords, see? So, sa nakikita ko, mas more on mag-iisip-isip ka. Ang dami mong isip. And actually, ang dami mo iniisip eh. Stress ka na nga eh. Meron pa dito may mga buntis, ganyan. Yung iba dito Syempre, hindi lahat makaka-resonate. Ay guys, don't forget to follow my Facebook pala. Minsan nag-upload ako dun mga short clips. Queen of Pentacles, see? So, ang dami mo din iniisip tungkol sa pera. At siguro may problema ka ngayon sa pera, pero mas magiging masipag and mas magiging career oriented ka at magiging maganda yung kaperahan mo sa susunod. Ayan So, magdadalawang isip ka dito or siya. May stress din tong person mo. So, magiging hesitant ka kung bibigyan mo siya ng second chance or not. Ayan. So, meron talagang new beginning na paparating sa inyo. And, parang pag-uusapan nyo lahat, siguro nangyari na yung mga hindi magagandang bagay sa inyo para magkaroon ng renewal between you two. Ayan May swerteng paparating sa'yo, sa inyo ng person mo. Especially sa career ninyo. Tinampan natin. Ano ang love message ni universe? Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. So, sinasabi dito, kung may problema kayo, huwag kayong mag-alala kasi parang, inadya siya ng Diyos, inadya siya ng universe, and divinely na nangyayari yung mga bagay-bagay. Divinely timing, divine justice, ayun. So, alam mo yun, kung plano ng taas, plano ng taas. Tingnan natin, ano ba ang message sa'yo ng person mo? You're the first thing I think about when I open my eyes. See? Namimiss ka nito. Hindi ka mawala sa isip nitong taong to. They are just distraction. Aba, ginawa pang distraction yung mga skabeche niya. Ayoko ng mga ganito. See? Na-distract lang daw siya. Pero ikaw ang mahal niya. Ayos Everything reminds me of you. So, ayan, namimiss ka niya at lahat ng bagay na aalala niya tungkol sa'yo. Pwede ba yun? Na-distract lang daw siya pero ay, nako talaga. Okay, tingnan natin advice ni universe sa career, love life, in general. Kung naman yung pinagdadaanan mo ngayon. Advice, life advice. Metamorphosis Mirage. Embrace the tender transition between past forms and future possibilities as illuminated by transformative butterfly. So, sinasabi dito, kung may transition na nangyayari, good or bad, and huwag kang mag-alala kasi, parang butterfly. So, siguro ganon, like, magbubloom ka pa, magbubloom pa yung career mo, yung kaperahan mo.
So, i-trust mo lang yung transformation na nangyayari sa life mo. Okay, ano pa? Ano sa universe? Message sa inyo. Bold moves only. So, ayan o. Alam mo na kung dapat mong gawin. Bold moves only. Wag kang magpapabebe, wag kang indecisive. Kailangan desidido ka sa mga desisyon mo. At, you should know what you want. Kailangan maging matapang ka sa buhay. Okay. Lucky number. Expansion. See, 333. Trust in your abilities and embrace opportunities for growth and expansion. So, ayan, may expansion na magaganap sa inyo. And maniwala ka lang sa abilities mo and opportunities na paparating sa'yo for your own growth. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat po.